week, we're still learning about the brain. The brain is a very important body part. It controls many of our actions. Alam niyo ba, mga bata, na dahil sa ating brain, nagagawa natin ng maraming bagay tulad ng pagbabasa, pagsusulat, paglakad, at kung ano-ano pa. Did you know that the brain keeps on working even if we don't know? Just like when we blink our eyes or breathing. Pag tayo ay humihinga, ang brain din natin ang responsible para dito. O mga bata, samahan ninyo ako. Sama-sama tayong mag-aral, sama-sama tayong masayang gumawa ng homework. This week's theme: learning about the brain. Today's topic: learning about how the brain helps us in learning. Today's guest, Diren Vasha T. Valdez. Kids, today we're learning about how our brain helps us in learning. It is important to study about the brain so that we will know what subjects we are good at and what subjects we need to study more. Joren, Opo, Ate Sally. tapos ka na po ba dyan? Opo. Tapos ka na po. Ayan, tingnan nga natin, nagawa mo na ba yung model ng brain na pinapagawa ko? Tingnan natin kung magkapareho. Magkapareho ba? Opo. Ito yung kinopya mo. Ito ay, anong tawag natin dito? Brain. At ito yung ginawa mo gamit ang, anong ginamit mo? Clay. Clay. Very good. Ang galing mo naman, Joren. Magagawa na natin yung gagawin natin para mamaya. Ano pong gagawin natin dyan? Ay, mabuti na lang tinanong mo. Ang gagawin natin, tayo ay magpaplano. Okay? Opo. Opo. Meron kang tanong para sa akin eh. Ano nga ba yung tanong mo? Ano yung tatanong mo sa Paano akin? po ako natututo? Paano ka natututo? Alam mo, Joren, ang brain natin, ang responsible or our brain is responsible so that we will be able to learn. Right? Maganda yung tanong mo, paano ka natututo? Alam mo, Joren, mamaya ang gagawin natin, pag-uusapan natin yung tungkol sa paano nga ba nakakakuha ng information ng ating brain. At paano natin nagagawa ang iba't ibang mga bagay. Alam mo ba nung ako ay nagturo kay JC? Si JC at ako, ang pinag-usapan namin ay tungkol sa study strategy na repeat. Tatabi ko muna to. Papakita ko sa'yo. Ito yung pinag-usapan namin ni JC. Itong salitang to, ano to? Repeat. Repeat. Ang ibig sabihin ng salitang ito ay ulitin. Ano nga yun? Anong ibig sabihin ng repeat? Ulitin. Ulitin. Ibig sabihin ito yung study strategy na ginawa namin para maintindihan kung ano-ano ba ang mga bagay na tungkol sa ating brain. Okay? Opo. Opo. Sige, basahin na nga natin para alam mo din. Basahin natin yung mga sentences na amin pong pinag-aralan ni JC. Okay? Ang una naming sinabi, dapat sabihin muna natin, my brain is amazing. My brain is amazing. Ulitin mo ng mas malakas at mas masaya. My brain is amazing. Very good. My brain is amazing. Yan ang pag-uusapan natin. How amazing our brain is. Okay? Opo. Alright. And then, I will also introduce another study strategy. Ang tawag doon ay plan. Ano nga yung tawag doon? Plan. Plan. Kasi kami ni JC, nag-aral kami tungkol sa repeat. Ang pag-aaralan naman natin ngayon ay tungkol sa plan. Para masagot ko yung tanong mo, ano nga yung tanong mo sa akin? Paano po ako natututo? Okay, sige ha, mamaya sasagutin natin yan. Ligpit muna natin yung mga gamit natin. Mga bata, ang gagawin natin sa araw na ito, sasagutin natin ang tanong ni Joren. Ang tanong niya ay paano ako natututo. Kaya mamaya pag-aaralan pa natin lalo ang tungkol sa ating brain.
bawat pagkain siguradong may kwento, lalo na ang mga ipinamana pa at inabot na ng dekada-dekada. Namnamin ang lasa ng mga pagkaing may nakabubusog na kwento. Isa-serve na ang Savoring Stories sa LTE. Love, Tony Pet and Everything. Monday to Friday, 7 a.m. sa Net 25. Objectives of the episode. At the end of the episode, you will be able to learn facts about the brain and how the brain helps us in learning. You will also learn about study strategy called PLAN. Kids, today we're learning about the brain and how does it help us in learning. May tanong sa akin kanina si Joren. Joren, ano nga yung tanong mo sa akin? Paano po ako natututo? Paano ka natututo? Ang unang sagot dyan ay, anong ginagamit natin para tayo ay matuto? Ang ating, ang tawag dito? Brain. Brain, very good. Did you know that there are different strategies that we can use so that we can learn many things? Ang isang strategy na pwede nating gamitin ay yung itinuro ko kay JC. Ang tawag dyan ay Repeat. repeat. Tama. Ibig sabihin lang nito ay, anong gagawin mo? Ulitin. Ulitin. Anong gagawin mo? Ulitin. Ulitin. Uulitin natin ang mga sinasabi ni teacher o kung sino mang nagtuturo sa iyo na mga mahalagang impormasyon tungkol sa iyong aralin. Tulad nito, para malaman natin ang iba't ibang mahalagang impormasyon tungkol sa brain, ulitin mo yung mga sentences na ito. My brain is amazing. My brain is amazing. Very good. And then, pangalawa ay ito. The brain keeps on growing. The brain keeps on growing. Very good. Pangatlo, the brain is protected by a skull. The brain is protected by a skull. Very good. And then, The brain gets information from the five senses. the brain gets information from the five senses. Ito yung pag-uusapan natin sa araw na ito, kaya itatabi ko muna yan, babalikan natin yan. Last two sentences. Let's repeat. The brain is more powerful than a computer. The brain is more powerful than a computer. Very good. Last sentence. My brain helps me do many things. My brain helps me do many things. Very good. Appear naman tayo dyan. Good job. Oh, sabi ko sa iyo kanina, babalikan natin itong sentence na ito. Ang sabi dito, the brain gets information from the five senses. Ulitin mo nga. The brain gets information from the five senses. Very good. The brain gets information from how many senses? Five. Five senses. Very good. Yan ang sagot sa tanong mo kanina. Ano yung tanong mo kanina sa akin? Paano po ako natututo? Paano ka natututo? Ginagamit natin ang ating five senses para tayo ay matuto. Okay? At kanina, pinagawa rin kita ng model ng brain. Ito nga, di ba? Anong ginamit natin dito sa model ng brain? Clay. Clay. Gagamitin natin ito sa ating project. Handa ka na ba? Opo. Sige, gagawa tayo ng project. Pero bago yun, papakita ko muna sa iyo ang isang bagong study strategy. Kanina, sabi ko sa iyo, ang unang study strategy natin para matulungan ang ating brain ay repeat. Ano ang ibig sabihin ng repeat? Ulitin. Ulitin. Ang pangalawang study strategy natin ay Plan. plan. Very good. Let's spell plan. P-L-A-N. Plan. Ulitin mo, ano nga ito? Plan. Plan. Mamaya, pag-usapan natin paano tayo nagpaplano, how do we plan, and we will also talk about our project. Okay? Opo. Appear muna tayo. Good job, Joren. Kids, today we're learning about a new study strategy. It's called PLAN. Later, we will talk about how we plan, and we will also finish or do the project that Jordan and I will plan for. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger.
As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Facts to remember. My amazing brain. The brain is the most important part of the body. Our brain works very hard every day. It is responsible for reading, writing, walking, and everything that our body does. The brain does lots of things automatically, just like breathing and blinking your eyes. Today we are learning about the brain and how the brain helps us in learning. Do you remember the first study strategy that I taught you and that will be very helpful in learning? The first study strategy is repeat, kung saan ulitin lang natin ang mga mahalagang impormasyon na sinasabi sa atin ng ating teacher. At kanina, nag-introduce ako o nagpakilala kay Joren ng isa pang study strategy. Ang tawag dito ay plan. Joren, handa ka na bang gumawa ng project natin? Opo. Opo, pero bago yun, pag-usapan muna natin ang study strategy na ito. Anong tawag natin dito? Plan. Plan. Sa Tagalog, ano to? Pagpaplano. Ano nga ito sa Filipino? Pagpaplano. Pagpaplano. Very good. Sige, kunin ko to. Alam mo ba na kapag tayo ay nagpaplano, meron tayong ginagawa. 3 bagay yung dapat nating isipin at dapat nating planuhin. Susulat ko muna dito, how do we plan? Ano yung sabi ni Ate Sally? How do we plan? How do we plan? Ano-ano ang dapat nating isipin, lalo na kapag gagawa tayo ng isang project. Okay? Ayan. Merong 3 bagay na dapat nating isipin bago gumawa ng isang project. Ang una ay nagsisimula sa letter P, ang pangalawa ay nagsisimula sa letter R, at ang panghuli o pangatlo ay nagsisimula sa letter P ulit. Ano nga yung 3 bagay na dapat nating isipin? P, R, P. Ready? Ano yung first letter? P. P. Ang first letter ay product. Ano nga yung ang first letter ay tumutugon sa Product. 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 Ayan. Product. Okay? Ang product ay yung kung ano ang dapat nating gawin. What we have to think about, what output would we like to do? Anong gusto nating gawin? Halimbawa, yung sa'yo, gagawa tayo ng project. Iisipin natin, anong klaseng project ang gusto mong gawin? Okay? What's the first thing we need to think about? Product. Product. Again, what should we think about first? What's this again? Product. Mas malakas pa. Ano yun? Product. Product. That's right. Second thing we need to talk about. Letter R. Okay? Letter R is for resources. What's that again? Resources. Resources. Very good. Resources. Alam mo ba kung ano ang resources, Joren? Hindi po. Pag hindi mo alam ang sagot, pwede kang magtanong. Pwede mong sabihin, Ate Sally, ano po yung resources? Ate Sally, ano po yung resources? Very good. Pag hindi alam, anong gagawin? Magtatanong. Ano ang resources? Resources are the things that you will need and what are available. Okay? Opo. Resources are the things that you will need. Isipin mo muna yung product mo. Ano yung gusto mong gawin? Isipin mo, ano yung resources? Isipin mo kung ano-ano yung makikita mo sa paligid mo na pwede mong gamitin. Alright? What's the first thing you need to plan for? Product. Product. What's the second thing you need to plan for?
Resources. Resources. Very good. Last one. Letter? P. Letter P. Product, resources, and last would be process. Process. Ano nga yung pangatlo? Process. Process. Tama. Ate Sally, ano po yung process? Very good asking question. Tama yan. Pag hindi mo alam ang sagot, pwede kang magtanong. Very good. Ang process ay yung paraan. Think about how you will do your product. Paraan, yun ang Filipino ng process. Ano nga yun? Ano nga itong huling dapat nating isipin? Process. Process. Very good. So, let's think about the 3 things we need to plan for. Ang una ay Product. product, pangalawa ay, Resources. at ang pangatlo ay, Process. very good. Good job, Joren. And good job asking a question. That's how we plan. So kids, remember, when you have a project to do, you have to plan. And what do we plan and how do we plan? We need to plan or think about the product, the resources, and the process. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. O, Jorin, tandaan mo ha, these are the 3 things we need to plan for para magawa natin yung project na gagawin natin. We need to plan for the Product. product. Ano yung gusto mong gawin? Resources. Resources. Ano yung mga gamit nating materials? At Process. process. Papaano natin ito gagawin? Remember your question a while ago? Ano nga yung tanong mo sa akin? Paano po ako natututo? Paano ka natututo? How do you learn? Ang sagot ko dyan ay ito. The brain gets information from the 5 senses. What's the answer? The brain gets information from the 5 senses. And what are the 5 senses? Eyes. Sense of, what do the eyes do? See. They see. So this is our sense of sight. Anong tawag natin dito? Eyes. Eyes. At anong nagagawa nito? See. The eyes are for seeing. It's the sense of sight. Anong sense yun? Sight. Okay. What does your nose do for you? Smell. Smell. That's right. It's sense of smell. And then, itong tongue. Anong nagagawa ng tongue para sa'yo? Taste. Taste. That's our sense of taste. That's a 3rd sense. 4th sense. Hearing. What's that? Ears. Ears. What is it for? Hear. What's that? That's sense of hearing. Hear. That's right. And then, lastly, what is the skin for? Touch. Touch. It's a sense of touch. So we have 5 senses. We use our 5 senses so that we will get information, and that's how our brain will be able to learn. Okay? O pag-isipan na natin, ano ang gagawin natin? Ang gagawin natin ay isang diagram. Ano nga yung product natin? Diagram. Diagram. Ang product natin ay isang diagram. Ngayon, Jorin, ang gagawin po natin, gagawa tayo ng diagram, ilalagay natin yung brain sa gitna. Okay? Apo. Sige, sabi natin, ang pag-isipan natin una, product. Ang product natin ay diagram. Ano yung product natin? Diagram. Okay. Pagkatapos, isipin natin ano yung letter R? Resources. Resources. Isipin natin, ano-anong mga pwede nating gamitin? Tingnan mo nga. Ano mga pwede mong gamitin? Pwede nating gamitin yung itong model mo ng clay. Pwede mo rin gamitin yung, ano pa po? Yung mga, anong tawag natin dyan? May coloring pens, may mga school supplies tayo na pwede nating gamitin.
So, we thought about the product, we will make a diagram, and then resources, marami tayong school supplies. At last, letter P again. Process. Again, Process. process. Isipin natin kung paano natin ito gagawin. Okay? Opo. Okay. Sige. Gagawin natin. I think, pwede sigurong gawin nyo ito ni Mommy. Sa bahay. Palagay mo. Share mo kay Mommy kung ano yung natutunan mo dito. Ano natutunan mo sa session natin today? Anong natutunan mo sa session natin today? Ano ang tanong mo sa akin kanina? Paano po ako natututo? Paano po ako natututo? Natututo ka sa pamamagitan ng paggamit ng iyong, ano po? Five senses. Five senses. Yun ang natututunan natin. Okay? Opo. Pwede ko po bang sabihin na lang po, sasabihin ko po kay Mommy na gagawin niyo po ito? Opo. Apo, gagawin po natin ito sa bahay. Opo. Papauwi ko po ito sa'yo, itong paper na to, tapos gagawin nyo ito sa bahay. Gagawa kayo ng diagram. Anong gagawin nyo ni Mommy? Diagram. Diagram, tama. Gagawa kayo ng diagram at pagkatapos, ibibigay mo yan sa akin sa susunod. Okay po? Ano po yung diagram? Yung diagram ay ilalagay natin sa gitna. Lalagay natin to sa gitna. Tapos, lalagay natin dito kung ano-ano pa yung mga impormasyon, paano kumukuha ng information ang brain. Yung 5 senses, idodrawing natin dyan, di ba? Opo. Tapos dito, ilalagay natin yung mga nagagawa ng brain. Okay? Opo. Sige. Sasabihan ko si Mommy na tulungan kang gawin yan. Okay, Jaren? Opo. Job. Kids, today we just learned about how the brain helps us in learning. At natutunan din natin ng isang study strategy na tinatawag nating plan. What do we plan for? We plan for the product, the resources, and also the process. Meron pang assignment or homework itong si Joren. Gagawin nila ito ng kanyang mommy. O kung meron kayong suggestions or comments na gusto nyong malaman namin at kung may homework na gusto nyong tulungan namin kayo, send us an email at our email address. That's net25kids@gmail.com. And also, follow us on Twitter or Instagram. Just look for net25kids. Like and share our Facebook page as well. That's facebook.com/net25kids. Mga bata, sama-sama tayong mag-aral, sama-sama tayong masayang gumawa ng Homework!